Itigil ang kasal! Nagulat ang lahat sa loob ng simbahan. Napatingin sa pintuan nang may isang babaeng seryoso ang muka na humahakbang patungo sa altar kung sa may 2 taong ikakasal. Anong ibig sabihin nito, Iha? Tutul ka ba sa kanilang kasalan? Gulat na tanong ng pare. Napasinghapan lahat ng mga manonood. Maging ang mga magulang ng ikakasal at ang kanilang mga bisita ay nagtataka at nagsisimulang nagbubulungan. Ang kapal ng pagmumukha mo magpakasal, ha? Samantalang ang ate kong binuntis mo ay nahihirapan at nasasaktan. Sigaw ng dalagang may galit ang ekspresyon sa muka. Porke ba gwapo ka? Porke ba mayaman ka, pupuntisin mo lang ang ate ko? Dagdag nito sabay duro. Call the police! Anong call the police, ha? Porke ba mahirap lang kami at mayaman kayo? Magagawa niyo na ang lahat dahil sa pera? Mabilis na sagot nito sa matanda na sa tingin ng dalaga ay ito ang ama ng lalaking nakabuntis sa kanyang ate. Alam mo, miss, hindi kita maintindihan. Pumasok ka sa simbahan tapos ititigil mo ang kasal namin. May saltik ka ba? O sadyang takas ka sa mental? Naguguluhang sabit ni Richard sa dalaga na ngayon ay nakapamiwang. Anong takas sa mental? Baka sa atin dalawa ikaw may saltik, hinayupak ka? Kasalanan mo to eh. Nililigawan mo tapos gagalawin at bubuntisin mo at iiwan. Tapos ano? Magpapakasal ka sa babaeng yan? Galit na sigaw nito. Patricia, hindi totoo yun. Baliw lang talaga ang babaeng yan. Sinisiraan lang niya ang wedding natin ngayon. Huwag ka maniwala dyan, miss. Sa ganda mong yan, papatulan mo ang lalaking walang bayag na yan? Inis na singit ng dalaga. Napahilamos naman ng kanyang muka ang binatilyo. Hindi nito kilala ang dalaga na sa kanyang harapan ngayon. At ang masaklap, wala pa ito naging nobya. Alam mo, miss, nakakasira ka ng kasal. Hindi kita kilala. At mas lalong hindi ko kilala yung ate mo. Aba, magde-deny ka pa ha? Sige, kung hindi mo siya kilala, sumama ka sa akin. Seryosong sagot nito. At ikaw, miss, hahayaan mo na lang ba mawala ng ama ang pamangkin ko? Isa ka rin babae. Alam mo masakit yun sa ate ko kapag nalaman niyang ikakasal na ang taong to sa'yo. Dagdag nito, umiling ang bride. Gustuhin man siyang pigilan ng binatilyo pero umaayaw na ito at winawaksi ang kamay nitong nakahawak sa kanya. I trust you so well, Richard. Sumama ka na sa babaeng yan, malandi ka rin. Seryosong turan nito. Patricia, please, paniwalaan mo ko. Hindi ko yun kayang gawin sa'yo, maniwala ka. Pagpipigil sa kanya. Ngunit masyado na ito nasaktan at nahihiya sa mga bisita nagsimulang magbulungan. Let's go. Sisiguraduhin mong tama yung binibintang mo. Baritono, ngunit seryosong wika nito sa dalaga. Nakaramdam naman ng kaba sa kanyang puso ang dalaga. Ngayon niya rin nasilayan na sobrang gwapo pala nito. Sus, kaya naman pala ate bumuka ka kasi napakagwapo niya pala. Ani sa isipan ng dalaga at saka na sila umalis sa simbahan. Lumipas ang 2 oras, dumating na rin sa kanilang bahay si Amelia kasama si Richard, na ngayon ay nakasimangot ang muka. Ate! Malayo pa lang pero rinig na ang matalas na boses ng dalagang humahangos na hinahanap ang kanyang kapatid. Ate, nandito na ang lalaking magaling sa kama pero wala namang bayag. Muling sambit nito at tinignan ng masama si Richard. Anong walang bayag ha? Umayos ka. Kapag hindi ko kilala ang ate mo, humanda ka talaga sa akin. Pagbabanta sa kanya ng binatilyo. Ikaw ang humanda dahil sigurado akong papatayin ka talaga ng papa namin. Abot wala akong pakialam dahil sisiguraduhin ko din na sa kulungan ang punta mo. Seryosong tugon ng binatilyo. Napaawang naman ang bibig ng dalaga at napalunok. Bahagya din itong kinabahan dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Amelia, ano bang kaingayan na naman ba to ha? Inis na bungad ng kanyang kapatid nakakalabas lang sa kanyang kwarto. Ate, eto na ang magaling mong boyfriend. Alam mo ba na balak niyang takasan ng pagiging ama niya sa anak niyo? Muntik ba naman nagpakasal doon sa pangit na babaeng yon? Wika ng dalaga habang sinasabi sa ate nito ang lahat. Napaawang naman ng ate nito at nanlalaki ang mga matang nakatitig sa kapatid. Kasal? Oo ate, kasal. At balak ka talagang iwanan ng lalaking yan. This is nonsense. Hindi ko kayo kilala. Tapos ngayon sasabihin mo may anak ako sa ate mo? Are you nuts? Tumigil ka. Anong hindi kilala ha? Kilala ka ng ate ko. Di ba ate? Amelia, anong ginagawa mo? Gulat na tura ng ate nito. Simple lang ate, pinigilan ko ang kasal ng lalaking yan. Ayoko naman lumabas yung pamangkin ko na walang ama, no? Oo nga, alam ko nag-aalala ka. Pero Amelia, hindi siya ang boyfriend ko. Aha?
Ate naman, huwag ka magbiro. Si Richard Lopez, di ba? Ito yung lalaking yon. Kinakabahan at nagsisimulang namamawis ng malamig si Amelia dahil sa tinura ng kapatid nito. Oo nga, Richard Lopez. Pero hindi siya yon. Anong ginawa mo, Amelia? Sinira mong kasal niya. Nai-stress na sambit ng ate nito. Ikaw talaga ate ang… Diyos ko, Amelia! Tarantang sigaw ng ate nito nang hindi matuloy ng dalaga ang sinasabi nito at biglang nahimatay dahil sa labis na nerbiyos. Hoy miss, gumising ka. Ngayon na napatunayan ko sa'yo na hindi ako yon. I swear, ipapakulong kita. You ruined my wedding and I'll make sure you gonna pay for this. Inis na sambit ng binatilyong nakasalo sa walang malay na katawan ng dalaga. Napasa po naman sa kanya noo ang ate nito nag-aalala, lalo na sa lalaking kanyang kaharap na halatang galing sa mayamang pamilya. Andrea, ano nangyayari dito? Si Amelia? At sino naman tong taong to? Siya ba nakabuntis sa'yo? Seryosong tanong ng ama nila galing sa trabaho. Hindi, ang babaeng to sinira niya ang kasal ko. Seryosong tugon nito sa matanda. Nanlaki naman ang mata ng kanilang ama. Pa, si Amelia, nanggulo sa kasal ng lalaking to. Inakala niyang ito ang nakabuntis sa akin. Nagkataon kasi nakapangalan niya. Kinakabahan tugon ni Andrea sa ama nitong tinulungan ang binatilyong buhatin ang walang malay nitong anak. Naku iho, pasensya ka na. Sadyang sakitin talaga sa ulo ang batang to. Padalos-dalos ng desisyon. So, what? Ano ngayon? Tom, that wedding is very important. Nakasalalay doon ang kinabukasan ko. Sa akin lolo. Stress na tura ng binatilyo at hinawakan ng kanyang ulo. Alam ko, pero parang awa mo na sir. Huwag mo nang ipapakulong ang kapatid ko. Nagmamakaawang sambit ni Andrea sa binatilyo. I can promise you that. Kailangan niya managot sa ginawa niya. Aray, ate, ano ba nangyari? Napalingon sila sa dalagang nagising na. Biglang nalaki ang mga mata ng dalaga nang makita ang pagmumukha ng binatilyong nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Sorry. Pagkatapos ng ginawa mo, sorry lang yung sasagot mo? Inis na sigaw nito sa dalaga. Napapikit naman ng mata ang dalaga dahil sa labis na kaba at takot. Tahimik ang kanyang ama at ang ate nito ay nakayuko. My decision is final. Ipapakulong kita. Dagdag ng binatilyo na kinalaki ng mata ng dalaga. Ano? Teka lang sir. Parang awa mo na, marami pa akong pangarap sa buhay. Ayoko makulong. Turan nito. Kung ayaw mong makulong, bakit mo sinira ang kasal ko? Alam mo ba na halos nandoon lahat ng mga business partner namin? Seryosong tugon nito. Alam ko, pwede naman natin itong pag-usapan. Please, gagawin ko ang lahat. Nagmamakaawan tugon nito. Kung gusto mo, kakausapin ko yung bride mo. Sabihin ko nagkamali ako at pwede na kayo magpakasal ulit. Dagdag nito habang pinagdikit ang kanyang mga palad. Parang awa mo na sir, mahirap lang kami. Huwag mo nang ipakulong ang anak ko, gagawin niya naman ang lahat para bumawi. Ani ng ama nito na nagmamakaawa na rin. Naiiyak naman si Amelia dahil kasalanan niya naman ng lahat dahil padalos-dalos ito sa kanyang desisyon na hindi man lang nagtatanong sa kapatid nito. Fine, pero siguraduhin mo na tama ang gagawin mo. Kung hindi mo makukumbinsi si Patricia, I'll swear I'm gonna bring you to jail. Seryosong tugon nito. By the way, I am Richard Lopez. Dagdag nito at agad na tumalikod. Suplado naman ito. Ani ni Amelia sa kanyang ama at kapatid. Ikaw kasi, padalos-dalos ka. Tignan mo tuloy, isa palang bilyonaryo ang sinira mong kasal. Tura ng kapatid nito sa kanya. Ay, hindi ko naman alam ate. Sakay ko na munang bahala kay Papa ha? Pangako, madali ko lang maayos ang problemang to. Ano ba, may bala ka bang kausapin si Patricia? Kung wala, hihahatid na lang kita sa police station. Nandyan na, masyado ka naman excited. Sigaw ni Amelia at sumunod na kay Richard palabas. Diyos ko, ano ba itong pinasok kong problema? Bakit kasi napakatanga ko? Ani sa kanyang isipan at nakita si Richard na ngayon ay may seryosong muka. Pumasok ka na. Teka, tayo lang? Wala ba tayong kasama? Kinakabahan tanong ni Amelia rito. Nakita mo ba na may kasama tayo? Saka huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama sa'yo. Sakay na. Nababago na tugon nito. Wala na nagawa pa si Amelia kundi ang sumakay. Kahit sa kaloob-looban nito ay parang gusto na lumabas ang puso nito dahil sa sobrang kaba. Napapansin din nito ang mukha ni Richard na tila hindi ito mapakali at malalim ang iniisip. Hoy, ayusin mo ang pagmamaneho ha?
Baka madisgrasya pa tayo. Marami pa akong pangarap na tutuparin, no? Seryosong turan sa kanya ni Amelia. Pangarap mo lang manira ng kasal ng iba. Baba na. Ano? Bababa ako? Nahihibang ka na ba, Richard, ha? Ihatid mo na lang ako sa bahay namin dahil doon safe ako kaysa dito. Tanga ka ba? Alam nga naman hindi ka bababa dyan. Nandito na tayo sa bahay ni Patricia. Masungit na sagot nito. Napangiwi naman si Amelia at nakaramdam ng hiya sa katawan. Namangha pa ito nang tumambad sa kanyang harapan ang malaking bahay ni Patricia. Huwag mong hintayin na kalad ka rin kita dyan. Nandyan na. Ang sungit. Daig pa ang babaeng may regla. Narinig ko yon. Alam ko, di ka naman bingi para di marinig. Masungit na tugon ni Amelia. Napapailing na lang si Richard at kumatok ng 3 beses sa pintuan ng nobya. Ngunit hindi pa rin ito nabubuksan. Patricia, buksan mo ang pinto! Sigaw nito mula sa pintuan. Napasimangot naman si Amelia sa likuran nito at hindi maiwasang makagat ng lamok. Ari, alaki ng bahay, ang dami naman lamok rito. Hindi siguro naglilinis. Inis na bulong nito. Ngayon niya lang kasi napagtanto na nakasuot ito ng sleeveless at walang jacket. Here, wear this. Baling sa kanya ni Richard, bigla naman napalunok si Amelia. Talaga? Nangangalay na ang kamay ko. Oo na, ito na nga oh. Ay, bait naman pala eh. Thank you. Kinikilig na sambit nito at sinuot ang jacket. Sa palagay ko wala siya rito. Wala sumasagot eh. Kamot-ulong tugon ni Richard na parang naiinis ito. Nakaramdam naman ng awa si Amelia. Kasalanan niya ang lahat. Kaya naman sinubukan niyang kumatok. Ngunit nagulat na lang ito na naaksidente niya nahawakan ng doorknob. Hala, Richard, bumukas ang pinto. I mean, hindi nakalak. Gulat na untag nito kay Richard. Shit, parang may mali. Malutong na mura ni Richard at walang alinlangan nitong tumakbo paakyat. Nakaramdam naman ng takot si Amelia at mabilis na sinundan si Richard. Kahit alam niyang hindi niya ito maaabutan dahil sa bilis ng takbo nito. Ay Diyos ko, kapag ako nagkabahay ng ganito, lalagyan ko ng elevator. Hingal na bulong ni Amelia sa kanyang sarili. Ay salamat, nandiyan ka na pala. Ang bilis mo. Dagdag nito at sumunod kay Richard. Ngunit ganoon na lang ang gulat sa mga mata ni Amelia na masaksihan nito kung ano ang nasa loob ng kwarto at kung bakit nakatulala si Richard. My virgin eyes! Sigaw nito na agaran nakakuha ng atensyon kay Richard at sa 2 taon naglalampungan. Shit! Mabilis pa sa 4:00 ang lahat ng mga kilos ni Richard at mabilis na hinila si Amelia patungo sa kanyang matipunong dibdib at tinago ang namumulang pagbumuka ni Amelia. Richard? Sabay na tawag ng 2 hubad-hubad sa kama. Kailan mo pa ako niloloko, Patricia? Talagang si Mark pa? Natatawang tanong ni Richard sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ni Amelia na masaktan siya dahil rito. Hindi niya akalain na ganun niya lang kadaling lokohin ang lalaking nakayakap sa kanya ngayon. Hindi nga halata eh. Nag-honeymoon na kayo. Bakit sa tingin niyo, siguro tama ang tinuro ng babaeng to kaya kayo nagdidiwang? Seryosong tugon ni Richard. Pre, hindi kami nagdidiwang. Mahal namin ang isa't isa. Sana maintindihan mo pre. Si Patricia ang babaeng lagi kong kinukwento sa'yo noon. Seryosong tugon ng kaibigan nitong si Mark. Napahawak naman sa kanyang noo si Richard. Nakaramdam din ito ng kaunting saya sa kanyang puso. Masaya siya dahil hindi natuloy ang kasal nila ni Patricia. Masaya siya para rito dahil naipaglaban nila ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. I see. So what's your plan now? Seryosong tanong ni Richard sa kanya. Bahala na pre, harapin ang dapat harapin. Ani ng kaibigan nito. Nanatiling tahimik si Amelia, nagmamasid at nakikinig na lang sa kanilang usapan habang pinapakalma nito ang kanyang sarili. Diyos ko, paano nagawa lokohin ni Patricia tong lalaking to? Ang gwapo tambang pa. Ani sa kanyang isipan at hinayaan nito ang sariling amuyin ang binatilyo. Richard, I know it's hurt but I love Mark. Sorry, mahal ko siya noon pa man. Alam mo naman, di ba, na fixed marriage lang ang meron tayo? Sana maintindihan mo. Malumanay na tura nito. Huminga ng malalim si Richard at ngumiti ito sa kanila. Yeah, I think it's a good way. Kung bakit ito pumunta sa wedding natin. Ito palang hadlang na yon. Hindi natin mahal ang isa't isa. And I'm so happy to both of you. Congratulations. Masayang tugon ni Richard. Sana imbitahan niyo ako sa wedding niyo. Alis na kami pre. Congrats ulit. Dagdag nito.
Napaawang naman ang bibig ni Amelia dahil sa narinig. Bigla niya itong hinila paalis sa mansyon na kinataka naman nito. Teka nga Richard, masaya ka sa ginawa ng dalawang yon? Alam mo ba na Nagulat na lang si Amelia nang takpan ni Richard ang bibig nito. Tumahimik ka nga Amelia, ang bata-bata mo pa. Namumulang sambit ni Richard rito. Ako? Bata? Hoy, lalaki, 23 na ako, hindi na ako bata. Kahit ano pang sabihin mo dyan, bata ka pa. And guess what? I'm happy to both of them. Kaya kung ako sa'yo, sumakay ka na kung ayaw mong iwan kita. Seryosong tugon nito na agad namang kinataranta ni Amelia at sumakay na sa kotse. Teka nga Richard, naguguluhan ako. Akala ko ba uulitin niyo ang kasal? Bakit parang masaya ka pa dyan? Naguguluhan tanong sa kanya ni Amelia. Simple lang, we never love each other. In short, fixed marriage ang meron sa amin. Business matter in short. Hala, ganyan pala kapag mayaman? Mabuti pa kami, mahirap lang, pero malaya kami kung sino ang gusto namin. Naiiling na sambit ni Amelia rito. Bumuntong hininga naman si Richard at nakaramdam ng saya sa kanyang puso. So ano ng plano mo ngayon? Muling sambit nito habang naka-cross arms. Hindi ko alam. Panigurado malilintikan na naman ako sa lolo at daddy ko nito. Problemadong turan nito. Nakaramdam naman ng lungkot si Amelia. Kitang-kita niya ang problemado mukha ni Richard. Sinisisi din niya ang kanyang sarili dahil kasalanan niya ang lahat. Sorry, kasalanan ko talaga lahat to eh. Pwede naman kitang tulungan, ipaliwanag yun sa kanila. Sigurado ako na pakikinggan ako ng lolo mo. Hindi mo kilala si lolo. Hindi mo alam kung anong maaari niyang gawin sa'yo. Seryosong tugon nito. Hindi alam ni Amelia ang gagawin. Tila nakaramdam ito ng takot o kaba sa lolo nito. Mayaman ang pamilya nito, kaya sigurado siyang iba nga ang lolo nito. Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala ron. Sige na, bumaba ka na. Ngayon lang napansin ni Amelia na nasa tapat na pala sila ng kanilang bahay. Hindi mo na ba ako ipapakulong? Kinakabahan tanong nito sa kanya. Pag-iisipan ko pa. Ano? Just kidding. Huwag kang mag-alala. Kapag may kailangan ako, tatawagan na lang kita. Give me your number. Seryosong tugon nito. Napatulala naman si Amelia na makita ang maputing ngipin nito. Sobrang ganda ng ngiti nito na halos kinalaglag ng kanyang panty. Ay Diyos ko, ano nangyayari sa puso ko? Magkakasakit na ata ako sa puso. Ani ng kanyang isipan. Hey, are you okay? Bakit natulala ka dyan? Dagdag nito. Oo naman. Okay lang, pasensya na. Kamot ulong tugon nito kay Richard. Nakaramdam ng pamumula sa mga pisngi si Amelia. Okay, eto number ko. Sambit nito at binigay rin ang kanyang numero. Napalunok naman si Amelia at saka ito tumango na may kilig na nadarama. Bumaba na ito sa kotse habang mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Teka lang, Richard! Sigaw nito, ngunit nakaalis na ito. Nakalimutan kasi niyang ibigay ang jacket. Napapailing na lang ito at inamoy ang mabangong jacket nito. Sus, kinikilig ka na naman dyan. Alalahanin mo, sinira mo ang kasal niya. Ay, kabuti. Ate naman, nagugulat kayo eh. Saka hindi ako kinikilig, no? Agarang tugon nito sa kapatid na nakaabang na pala sa pintuan. Hindi raw kinikilig pero ang ngiti abot langit ang saya. Pangaasar pa nito. Bahala ka nga dyan ate, basta ako inaayos ko lang ang problemang ginawa ko. Saka nangako ako kay Papa na hindi ako iibig no? Problema lang ang dulot nun. Huwag kang magsalita ng patapos Amelia. Ganyan din ang sinabi ko nun. Tignan mo ako ngayon, iniwan at binuntis pa. Seryosong turan ng kapatid. Napabuntong hininga naman si Amelia at saka nito nilapitan ng ate. At hinawakan ang medyo maumpok nitong tiyan. Pangako ate, hindi ako magpapadala sa mga taong maluloko. Mag-iingat ako. Saka marami pa akong pangarap sa buhay no? Naiiling na sagot ni Amelia sa kanyang ate. Siguraduhin mo lang ha? Isipin mo na lang ang sakripisyo ni Papa sa atin dalawa. Gusto ko kasi kahit papano, meron maging successful sa atin dalawa para naman matulungan si Papa. Linta niya ng ate nito. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Amelia, saka sila nagyakapan at nagkayayaang pumasok na. Oh anak, kumusta naman ang lakad niyo ni Richard? Nakumbinsin niyo ba yung babae? Tanong ng ama nito habang nasa hapagkainan sila. Hindi pa. Bakit daw? Di makukulong ka. Nag-aalalang turan ng ate nito. Oo nga anak, paano kung ikulong ka ng lalaking yon? Pwede naman akong kumausap sa babaeng yon. Saan bang address niya? Ano pangalan?
Papa, ate, okay na po. I mean, hindi na po siya nakumbinsi ni Richard. Dahil may mahal na itong iba. Seryosong turan nito. Anong ibig mong sabihin, Amelia? Nalilitong tanong ng ate nito. Kinasal lang silang dalawa dahil sa business. In short, hindi nila mahal ang isa't isa. Seryosong tugon nito. Hindi tuloy maisip ni Amelia kung bakit merong ganong klaseng proposal. Ganyan talaga yan mga anak kapag mayaman. Siyempre, pagkakasundo ka sa business partner nila, para ang pera sa kanila pa rin mapupunta. Naiiling na sambit ng ama nila. Ang hirap pala ng ganun, Papa, no? Hindi siya malayang piliin ng totoong minamahal niya. Saka nakikita ko sa mukha niya ang kalungkutan. Malungkot na tura ni Amelia. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Pero hindi pa rin ito maiwasang mapangiti, lalo na't nakita niya na itong ngumiti kanina. Tapusin niyo na ang pagkain niyo. Saka ikaw, Amelia, binabalaan kita. Huwag na huwag kang magpapaloko sa taong yon, ha? Papa naman, kung meron man namamagitan sa amin dalawa dahil yun sa kasalanan ko, no? Naiiling na tugon nito at nagpatuloy sa pagsubo. Hindi naman maiwasan ni Amelia ang biglang pagtibok ng puso nito. Hindi siya tanga para hindi malaman kung anong ibig sabihin nun. Dapat lang, kapag okay na yung problemang ginawa mo, lumayo ka na agad doon. Seryosong tugon ng kanyang ama. Kinaumagahan, maaga nagising si Amelia dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Ano ba to? Kaya aga-aga nang iistorbo ng tulog. Inis na bulong nito. Bakit? Agaran sagot nito sa kabilang linya. Nakapikit pa ang mga mata nito at hindi tinignan kung sino ang tumatawag. Nandito na ako sa labas ng bahay niyo. Ano? Gulat na untag ni Amelia. Tila nagising ang kaluluwa at diwa nito nang marinig ang pamilyar na boses. Magbihis ka na. I have something to show you. And this is your punishment. Masungit na tugon nito mula sa kabilang linya. Richard? Yes, it's me. Bumaba ka na dyan. Kanina pa ako nilalamok dito eh. Agarang sagot nito. Mabilis na napatakip ng bibig si Amelia at dali-daling bumaba sa kama upang tignan sa bintana kung totoo ba ang sinasabi nito. Ay, Diyos ko, nasa labas nga siya. Ay, bakit ang gwapo niya? Kinikilig na bulong nito. Agad nasira ang mukha nito nang amuyin ang kanyang bibig. Hindi naman mabaho, ngunit tila lumayas ng panandalian ng kaluluwa nito sa katawan. Dali-dali siya nag-ayos at ginawa ang daily routine nito bago siya lumabas. Bakit ang tagal mo? Nakataas ang kilay na sambit nito. Haler, aba, malamang nag-aayos ako. Saka bakit ka ba nandito? Teka naman, nanghihila ka na lang bigla eh. Reklamong tugon nito nang hilain siya ni Richard. Meron tayong pupuntahan. Eh bakit kailangan pa namang hila? Seryosong tugon ni Amelia rito. Whatever. Samahan mo ko, yun ang parusang ipapataw ko sa'yo. Pero seryoso ako, Richard. Nakausap mo na ba ang lolo mo tungkol kay Patricia? Biglang tanong nito sa binata. Yes. So, anong sabi? Nagalit ba? O di kayo naawa? Hindi siya marunong maawa, Amelia. Seryosong tugon nito. Biglang natahimik si Amelia. Pakiramdam niya, kailangan munang makapag-isa ni Richard. Nakikita nito sa kanyang mga mata ang lungkot at pagod. Sorry. Tanging na isambit na lang nito at tumingin sa labas ng bintana upang iwasan ang tensyon sa loob ng kotse. Hindi rin ito mapakali dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi naman maiwasang mapasulyap sa kanya si Richard. Napangiti ito ng palihim at ngayon niya lang napansin ang maamong mukha ni Amelia at ang puting balat nito. Jam, ano ba nangyayari sa akin? It was my first time admiring a girl like her. Ani sa isipan ni Richard. Okay ka lang ba? Bakit namumula ka? Para katuloy na tatay sa lagay na yan eh. Wala. Pwede ba? Huwag kang tumingin sa akin. Nauutal na tugon ng binata. Napakunot naman ang noon ni Amelia sa hindi malamang dahilan. Ngayon niya lang nakita na namumula pala ang pisngi nito. Bakit? May mali ba sa mukha ko, ha? Naalibad-baran ako sa pangit mong pagmumukha. Sambit nito. Napaawang naman ang bunganga ni Amelia dahil sa kanya narinig. First time niyang nasabihan na pangit. Ano? Ako pangit? Seryoso ka ba ha? O sadya naduduling ka lang? Seryosong tugon nito habang tinuturo ang mukha nito. Gustong matawa ni Richard sa reaksyon nito, ngunit pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Jam, my heartbeat. This girl's really making me crazy. Ani sa kanyang isipan at finokus na lang ang sarili sa pagmamaneho. Ayaw niyang mawalan ng kontrol at baka mahalikan niya ito dahil sa sobrang kakyutan nito. Ikaw pa lang nagsasabi sa akin ng ganyan ah.
Naduduling ka na nga. Dagdag nito at biglang nakasimangot. You're so cute. Napalunok at halos hindi makapaniwala si Amelia dahil sa narinig nito mula sa bibig ng binata. Come on, you need to do me a favor. Dagdag nito at bumaba na sa kanyang kotse. Hey, cute daw ako. Impit na sigaw ni Amelia sa loob ng kotse at saka na rin siya bumaba. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang sobrang laking mansyon at napakaganda ng disenyo nito. Wow, ang laki naman pala ng mansyon nyo. Mas malaki pa to sa mansyon ni Patricia. Bigla pa ito nagulat nang hilain siya ng binata. Para nag-slow mo ang lahat at hindi mapigilan ni Amelia na kiligin dito. Napaka-perfect na mukha nito at ang matangos nitong ilong at makakapal na kilay na nakakalaglag panty. Oh, iho, finally you came. Isang matandang lalaki ang bumungad sa kanila. Naramdaman ni Amelia ang pagbitaw ni Richard sa kamay nito at nagmano ito sa matanda. Yes, Lo. Ani ni Richard sa matanda. Dumapo ang mata ng matanda kay Amelia na ngayon ay pinagpapawisan ng malamig at kinakabahan na ito. So, yan ba yung babaeng sumira ng kasal mo? Malamig na tugon nito. Good morning po, sir. Magalang na bati ni Amelia kahit kinakabahan na ito. Ramdam niya ang bahagyang pagpisil ni Richard sa kanyang kamay. Ano maganda sa umaga? Kung nakikita ko yung pagmumukha mo. Lo, manahimik ka, Richard. Sigaw ng matanda kay Richard. Nakaramdam ng pag-iinit sa sulok ng mga mata si Amelia. Nabigla ito dahil sa tinura ng matanda sa kanya. Ikaw na babae ka. Sinira mo ang kasal niya. Masyado kang bobo. Kung hindi mo yung ginawa, edi sana magkasama sila ni Patricia ngayon. Hindi ang Mark na yon. Dagdag nito habang dinuduro si Amelia. Yes sir, alam ko pong mali yon. Pero nandito po ako para magpaliwanag, para itama po yung maling ginawa ko. Kinakabahan tugon ni Amelia. Nakaramdam ito ng takot dahil sa presensya nito na tila ayaw mo nang makaharap pang muli. Ang tindig nito na dapat mong respetuhin dahil sa pananamit nito. Wala nang kwenta yung paliwanag mo. Nasira mo na yung kasal niya. I swear, I gonna do something to sue you. You ruin everything. Everything is very important for me, for us. Pero dahil sa ginawa mo, nawala na parang bula ang lahat. Sigaw nito, halos napatalon si Amelia dahil sa gulat at takot. Nangangatog na ang mga tuhod nito at parang gusto na lang tumakbo palabas at umalis na sa harap ng matandang punong-puno ng galit sa kanyang muka. And now, you here to apologize? It's useless, woman. Muling dagdag nito, hindi na nakatiis pa si Richard at hinila si Amelia papunta sa kanyang likuran na para bang pinoprotektahan niya ito laban sa lolo niya. Lo, hindi niya kasalanan. Kung tutuusin, dapat nga magpasalamat tayo dahil sa kanya nalaman ko ang katotohanan tungkol kay Mark at Patricia. Seryosong tugon ni Richard sa kanyang lolo. Wala akong pakialam. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pinakawala mong isda? Seryosong tugon ng matanda. Hindi naman agad napigilan ni Amelia ang kanyang emotion. Alam niya kung anong ibig sabihin ng matanda. Lumabas ito mula sa likuran nito at hinarap muli ang matanda. Wala pa rin kayong pakialam, sir? Kahit pa sabihin nitong niloko ang apo nyo? Yung isda pa rin bang iniisip mo? Hindi makapaniwalang tura ni Amelia. Wala kang alam. You're just ignorant when it comes to business. Seryosong tugon ng matanda. Oo, ignorante nga ako pagdating sa ganyang bagay. Pero alam mo sir, hindi ka karespe-respeto. Alam mo ba kung bakit? Kasi sarili nyo lang iniisip nyo at hindi ang apo nyo. You're just thinking about money. Matapang na sagot nito sa matanda. Yes, money is very important in our life. Kung wala kang pera, wala kang makakain. Wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Money is important than anything else. Mas importante pa ba ang pera kaysa sa apo nyo? Itataya nyo ang kalayaan niya para lang sa pera? Kaya pala lungkot ng apo nyo dahil wala siyang kalayaan. Wala siyang karapatan mamili ng babaeng gusto niya. Wala siyang karapatan na maging maligaya dahil sa inyo. Seryosong tugon ni Amelia. Shut up. You're just being poor woman. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Walang modo. Ignorante. Galit na sigaw ng matanda. Kasi hindi mo deserve ang respeto ko. Alam mo, hahangaan sana kita eh. Kaya lang meron kang ugali na makasarili at ganit sa yaman ng laman ng utak mo. Turan nito, natahimik ang matanda. Hindi na rin napigilan ni Amelia ang napaluha. Dahil sa nalulungkot siya para kay Richard. Nauto-uto para lang sa mukhang perang lolo niya. Sabi ko noon sana maging mayaman na lang ang papa ko. Mabibili ko lahat ng gusto ko. Pero ngayon sa nakikita ko, ayoko na pala. Mas pipiliin ko na lang maging mahirap. At least masaya at may kumpleto pamilya at malaya.
Aanin mo ang maraming pera kung wala ka namang kalayaan. Dagdag nito at tinignan si Richard na ngayon ay may lungkot sa muka. Mabilis na umalis si Amelia habang nalulungkot ito. Hindi naman maiwasang mapabilib na matanda sa kanya. Amelia, sandali lang. Aalis na ako. Ayoko mawala ng respeto sa lolo mo. Kung ipapakulong mo ako, gawin mo na lang. Seryosong tura nito at mabilis na nagpara ng taxi. Wala na nagawa pa si Richard kundi ang napahawak sa kanyang puso. Hindi nito maiwasang makaramdam ng lungkot para dito. Aminado siya na napamahal na ito sa dalaga at hindi na yun may pagkakaila pa. You're in love, aren't you? Bugod ng ama nito, seryoso ito nakatitig kay Richard. I'm old enough, Dad. She's right. Wala akong ginawa kundi sundin ang utos ng lolo. Ang utos nyo. Panahon naman siguro para maging malaya ako, Dad. Seryosong tugon ni Richard sa kanyang ama. Bumuntong hininga naman ng ama nito at hinawakan sa balikat si Richard. I know, son. But remember, wala sa kanyang future mo. Anin ng ama nito. Your dad is right, Richard. Ang hampas lupang ignorante na yon? O ang tagapagmana ng Lopez Corporation? Seryosong tanong ng matanda. I don't care anymore, Lo. Sinunod ko lahat ng gusto nyo. Panahon na rin siguro para sarili ko naman ang unahin ko. Hindi mo alam ang kaya kong gawin, Richard. Pagbabanta ng lolo nito. Hindi mo ako mapipigilan na mahalin ko siya, Lo. Seryosong tugon nito at mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Napakuyom naman siya ng kamao at nakaramdam ito ng pagkadismaya. Hinayaan niyang umalis si Amelia na walang kasama. Kasalanan niya ang lahat kaya sinisisi niya ang kanyang sarili. Mabilis na lumipas ang isang linggo, walang ibang ginawa si Amelia kundi ang magmukmok. Simula ng sagutan nila ng matanda, wala nang Richard na tumawag o pumunta sa kanilang bahay. Nakaramdam ito ng lungkot at hindi maiwasang mapaluha. Bakit kasi umibig ako doon? Baliw na ba ako? Sinira ko ang kasal niya, tapos mahuhulog din pala ako sa kanya. Inis na bulong niya sa kanyang sarili habang nakahiga at may kumot sa kanyang muka. Are you sure? Mahal mo na ako? Oo, hindi nga kita makalimutan eh. Pati amoy mo hinahanap-hanap ko. Gaya ngayon, naririnig kita kahit... Teka nga, nababaliw na yata ako. Naririnig ko siya. Tura nito at nagpagulong-gulong sa kanyang higaan. Napatigil lamang ito na makarinig siya ng mahinang tawa. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang lalaking kinababaliwan niya. Richard, totoo ba talaga to? Kung panaginip to, ayoko nang magising pa. Aray! Sambit nito nang pitikin ni Richard ang kanyang ilong. Bumangon ka na dyan. Mamamasyal tayo. Totoo ka nga. Tarantang sigaw ni Amelia. Sobrang saya ng nararamdaman niya. Yes, at narinig ko lahat. Lahat-lahat. Nakangisinturan ni Richard sa kanya. Nakaramdam ng hiya ang dalaga. Pagkiramdam niya, umakyat lahat ng dugo nito sa kanyang pisngi. Now, tell me, Amelia. Totoo ba yon? Anong totoo? Nauutal na tugon nito at ilang ulit pang napapalunok dahil sa lalaking halos isang dangkal na lang mahahalikan na siya nito. Na mahal mo ko? Ngiting tugon nito, hindi maiwasang mapatitig ni Richard sa mapupulang labi ng dalaga. Na tila inaakit siya nito na halikan siya. Hindi umalis ka na nga. Nauutal na sambit nito. You can't deny it. Kapag narinig ko, panghahawakan ko yon. Hintayin na kita sa labas. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at mahalikan ko ang labi mo. Naiiling na tugon niya at umalis. Bigla naman napatakip ng bibig si Amelia. Lumakas ang tibok ng kanyang puso na tila gusto nang kumawala sa kanyang katawan. Ay Diyos ko, anong ginagawa mo Richard? Lalo mo lang akong pinapa-i-love eh. Bulong nito sa kanyang sarili. Mabilis siyang kumilos at pinapakalma ang sarili gamit ang malamig na tubig. Masaya ito dahil hindi niya akalain na muli niyang makita si Richard makalipas ang isang linggo. So, bakit ka pala nagyaya ngayon? May dapat bang i-celebrate ngayon? Agaran tanong ni Amelia upang kalimutan ang nangyari kanina. Nasa isa sikat na restaurant sila at pinalilibutan ng garden ang kanilang pwesto. Hindi tuloy maiwasang ma-amaze ni Amelia dahil first time niya lang kumain sa mayamang restaurant gaya nito. Bakit? Masama na ba nayayain ka? Well, isang linggo din kitang hindi nakita. I admit, na-miss kita, kaya pinuntahan na agad kita. Nakangitin tugon ni Richard. Wawa, na-miss? O baka naman ipapakulong muna ako ngayon.
Remember, 2 na ang kasalanan ko sa'yo. Sambit nito sabay nguya ng mamahaling cake. Let's forget about that. Ayusin mo nga kumain para kang bata. Napatigil si Amelia nang unti-unti lumalapit sa kanya si Richard. Napalunok ito nang maamoy ang mabangong hininga nito at naramdaman ang malambot niyang kamay sa kanyang labi. Salamat. Nahihiyang naisambit nito at umiwas ng tingin sa ibang direksyon. Gusto kita, Amelia. Ano? Gulat na untag ni Amelia kay Richard. Pakiramdam niya kasi bigla siya nabingi. Mahal na kita. Alam ko masyado akong mabilis, pero yun ang totoo. Seryosong tugon ng binata. Hindi maiwasang mapangiti ni Amelia sa kanya. Hindi niya akalain na pareho na pala sila ng nararamdaman. Handa ako maghintay, Amelia. Papatunayan kung totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Gaya ng sinabi mo, dapat maging malaya akong magmahal. At ikaw lang ang babaeng pinipili kong mamahalin. Dagdag dito at kinuha ang kamay ni Amelia. Hinalikan niya ito. Hindi maiwasang makaramdam ng saya at kilig si Amelia dahil sa mga salitang binitawan nito. Mahal din kita, Richard. Ikaw lang ang lalaking kauna-unahan ko minahal. Ikaw lang ang laman nito. Napaluha si Amelia habang tinuturo nito ang kanyang puso. Yes, sinasabi ko na nga ba mahal mo rin ako. Hindi maiwasang mapatalon sa tuwa si Richard. Ano ba, Richard? Ibaba mo ako, nakakahiya Impit na sigaw ni Amelia nang buhatin siya ni Richard na parang bagong kasal. Walang pakialam ang binata at patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Kilig at saya ang kanilang nararamdaman hanggang sa palubog na ang araw. Hindi ko akalain na namamasyal din pala ang seryosong katulad mo. Puro na lang kasi business ang inaatupag mo Naiiling na sambit ni Amelia rito habang tinatanaw nilang dalawa ang papalubog na magandang sunset. Honestly babe, nung hindi kita nakilala, more on business talaga ako. I always think na sa akin ipapamana ng lolo ang kumpanya. Naging alila ako. Naging sunod-sunuran sa mga gusto niya. Pero nung makilala kita, everything was changed. Natuto akong lumaban. Natuto akong sumaya at lumigaya sa tabi mo. Dagdag nito at hinawakan na maamong mukha ni Amelia. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Amelia. Alam niya nakagawa siya ng kasalanan. Pero hindi niya akalain na makakayang ipagtanggol ni Richard ang kanyang kalayaan laban sa kanyang mukhang pera na lolo. Lagi mong tandaan, nandito lang ako sa tabi mo. Lagi lang ako dito para suportahan ka. Darating din ang araw na susuportahan ka ng lolo mo. Ngiting tugon ni Amelia. Hindi nila maiwasang titigan ng isa't isa hanggang sa dumikit ang kanilang labi. Yun ang alaalang hinding-hindi makakalimutan ni Amelia sa tanang buhay niya. Hindi niya akalain na ang lalaking siniraan niya ng kasal ang magiging first love at first kiss nito. Kinabukasan, naisipan ni Amelia na siya na muna ang taya at dalhin sa magandang tourist spot si Richard. Sinabi ko naman sa'yo kanina na yung kotse ko na lang ang gagamitin natin. Malay ko ba, hindi ko naman alam na sira palang borgador nito. Sampit ni Amelia, pinagpapawisan na rin si Richard dahil hindi ito sanay sa pagtulak ng motor lalo na't napakalayo pa nila. Bakit kasi hindi mo na lang to iwan? Pwede naman kitang bilhan ng bago. Huwag, alam ko marami kang pera, mabibili mo lahat ng gusto mo. Pero mahalaga sa akin ang motor na yan. Yan ang regalo sa akin ni mama nung dibo ko. Kaya napaka-importante sa akin yan. Seryosong tugon nito. Biglang natahimik si Richard. Hindi niya akalain na kahit ganun na ang itsura ng motor, pinapahalagahan niya pa rin ito at hindi kayang i-let go. Okay, ipapagawa ko na lang to babe. Promise ibabalik ko sa'yo kapag maayos na. Ngiting tugon naman ni Richard sa kanya. Nakaramdam ng kilig si Amelia. Agaran niya ito nilapitan at pinunasan ng pawis nito sa noo. Sorry, kasalanan ko talaga to Sana pala pumayag na lang ako kanina na yung kotse mo na lang ang gamitin. Sorry ha, pinagod pa kita. Okay lang yon. Saka exercise naman to. Tugon nito. Tumango silang pareho hanggang sa nagring ang cellphone ni Amelia. Napakulot ang noon nito nang tumambad sa screen ang pangalan ng kanyang ate. Sagutin mo na, baka importante yan. Dagdag ni Richard. Tumango naman si Amelia saka ito lumayo kay Richard. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kaba sa kanyang puso. Hello, ate? Bakit ka napatawag? Umuwi ka na, Amelia. Kailangan mo nang umuwi. Bakit? Ano ba nangyari? Hindi kita maintindihan, ate. Naguguluhan tanong ni Amelia sa kanyang ate. Basta, umuwi ka na, please. Huling banggit nito bago binaba ang cellphone.
May problema ba, Amelia? Richard, kailangan ko nang umuwi. Hindi ko alam pero nag-aalala ako. Sorry, next time na lang tayo mamasyal. Okay lang, parahan na lang kita ng taxi. Huwag mo akong alalahanin. Gaya ng sinabi ko, iingatan ko ang motor na to. Nakangiting tugon ni Richard sa kanya. Wala na nagawa pa si Amelia kundi ang tumango at dali-dali sumakay ng taxi. Nakaramdam pa ito ng lungkot dahil sa nakikita nito kung paano itulak ni Richard ang motor. I'm sorry babe, I promise, babawi ako. Ani sa kanyang isipan at hinanda ang kanyang sarili sakali mang may mangyaring masama. Lumipas ang isang oras, dumating na rin sa kanilang bahay si Amelia na may kaba at takot na nararamdaman. Papa, ate, nandito na ako. Sigaw nito pagkapasok. Amelia. Napakunot naman ang noo ni Amelia nang makita ang ate at ama nitong umiiyak. Pa, ate, ano ba talaga nangyari? Hindi ko kayo maintindihan. Seryosong tanong nito sa kapatid. Natanggal si Papa sa trabaho niya. Hindi namin alam kung bakit. Pati din ako Umiiyak na tugon ni Andrea. Nakakunot noon namang kinuha ni Amelia ang papel na hawak nito at ganun na lang ang gulat nito. Teka ate, pati din ikaw? Bakit? Saka imposible naman yon, hindi ba? Halos yun ang kinabubuhay natin. Hindi ko alam anak. Sumubok ako mag-apply sa iba pero hindi nila ako tinatanggap. Lahat ginawa ko na. Pati din ako, iniisip ko ang gastusin ko. Paano ko lumabas na ang baby ko? Wala pa akong ipon. Tarantanturan ng ate Aya nito. Nakaramdam naman ng awa si Amelia sa mga ito, kaya niya niyakap ang mga ito. Ngumiti ito ng matamis upang hindi makaramdam ng lungkot ang ate Aya nito at ama. Hayaan niyo papa, ate. Ako na lang muna ang magtatrabaho. Hanggat naghahanap pa kayo ng ibang trabaho. Kaya ko naman eh. Saka isipin na lang natin na maliit lang to na problema. Kaya natin to. Ngitin tugon nito. Tama ka anak. Ako ang ama nyo, hindi dapat ako sumusuko. Hayaan nyo bukas na bukas din. Susubukan ko pa rin maghanap ng trabaho. O siya, sige na nga. Ako rin, bunso. Papa, sa pamilya natin wala susuko ha? Naiiling na sambit ng kapatid at agara silang nagyakapan. Bumitaw sa yakap si Amelia na makarinig ito ng katok mula sa pinto. Ako na pa, ate. Sandali lang. Sigaw nito na may ngiti sa labi. Iisang tao na agad ang nasa isip nito kaya gano'n na lang siya kasaya. Richard, ang bilis mo at... Ano pong kailangan nyo? Agarang bungad ni Amelia na makita ang 3 pulis sa kanilang pintuan. Ikaw ba si Amelia Bautista? Tanong ng isang leader na sa tingin niya ito ang hepe. Ako nga po. Bakit po? Kinakabahang sagot nito. Hindi niya alam kung bakit sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso na para lumabas na sa kanyang katawan. Amelia, bakit ba ang tagal mo? Hala, bakit may pulis? Tura ni Aya. Anong pulis, Aya? Teka sir, bakit? Anong kailangan niyo rito? Sambit ng kanilang ama, habang si Amelia naman ay hinawakan ng kapatid nitong si Aya. Pasensya na po kayo sir, ma'am. Pero nandito po kami para arestuhin si Miss Amelia Bautista. Ito po ang warrant of arrest namin. Warrant of arrest? Bakit? Anong kasalanan ng anak ko? Baka nagkakamali lang kayo sir, walang ginawa masama ang kapatid ko. Pasensya na kayo sir, ma'am. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Teka lang po. Ano ba? Wala po akong kasalanan. Teka nga, bitawan niyo ako. Malakas na sigaw ni Amelia nang pinusasan siya ng mga pulis at sa pilitang isinakay sa kanilang sasakyan. Humanda kayo, magdedemanda ako dahil sa ginawa niyo sa anak ko. Malakas na sigaw ng ama ni Amelia at gusto siyang kunin. Ngunit hindi niya kaya ang puwersa ng 3 pulis. Ate, papa, natatakot po ako. Tarantang sigaw ni Amelia na magsimulang umandar ang kanyang sinasakyan. Huwag ka matakot anak, susunod kami. Susunod kami ng ate mo. Tumango si Amelia kahit sobrang kabado na ito at marami mga tsismosang nagsimulang magtsismisan sa kanilang paligid. Hindi na napigilan pa ni Amelia ang mapaluha nang makita ang ate nito na umiiyak at ang mukha ng kanyang ama na nag-aalala para sa kanya. Sir, ano po bang kasalanan ko? Wala akong ginawang masama. Sambit nito nang bumaba na sila ng sasakyan papasok sa loob ng presinto. Sir, ano ba? Alam mo ba na pwede kitang idemanda? Wala kayong ikakaso sa akin dahil wala naman akong ginawang masama. Wala akong kasalanan. Muling sambit nito. Wala nga ba? Ganun na lang ang gulat ni Amelia nang marinig ang pamilyar na boses. Isang matandang hinding-hindi niya malilimutan sa buong buhay niya.
Sir Lopez? Gulat na tugon nito sa matanda. Napakuyom ang mga kamay niya at tinignan ng masama ang matanda. Ako nga. Walang modo. Matuto kang gumalang sa nakakataas sa'yo. Alam mo dapat ang kinalalagyan mo. Seryosong tugon ng matanda. Bakit mo ako pinadakip? Wala akong kasalanan. Meron. Una sa lahat, sinira mo ang kasal ng apo ko. Pangalawa, wala ka respeto sa sarili kong pamamahay. Pangatlo, nilalandi mo ang apo ko. Sa tingin mo ba, hindi ko alam? Pero lang ang habol mo sa kanya. Galit na sigaw ng matanda sa kanya. Kulang pa ang ginawa kong to, Miss Bautista. Huwag mong hintayin na mawawala sa iyo ang lahat. Dagdag nitong may ngisi sa kanya labi. Napaawang ang bibig ni Amelia. Nanginginig ito hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit. Napakasama mo. Porket ba may pera ka kaya ginagawa mo ang gusto mo? Anong klase tao ka? At kayo, kaya nyo ba ito ginagawa dahil sa pera ng matandang yan? Galit na sigaw nito sa loob ng police station. Shut up. Huwag mong gagamitin ang kahirapan mo para lang maging marangya ang buhay mo. Layuan mo ang apo ko kung ayaw mo maghirap ang pamilyang pinakamamahal mo. So kayo ang dahilan kung bakit nawala ang trabaho ang papa at ate ko? Kayo ang may pakana ng lahat? Napakasama mo! Yes, I told you, Miss Bautista. I can do anything in just one snap. So be nice to me. Seryosong tugon nito. Wala na nagawa pa si Amelia kundi ang lumuha. Malaking tao ang kaharap niya. Isang pitik niya lang mawawala ang lahat ng pangarap niya. Napapailing ito. Naaawa siya sa sarili niya. Pero mas naaawa siya kay Richard na walang kalayaan. At ang masakit pa, minahal niya na ito. At siya lang ang lalaking minahal niya ng totoo. Pero lahat naman mababalik sa dati. Yun ay kung papayag ka sa isang kondisyon. Dagdag nito, napatingin si Amelia rito. Napalunok at nanginginig ang labi. Wala na siyang pagpipilian pa. Anong kondisyon? Nauutal na tanong nito habang walang tigil sa paglandas ang kanyang luha. Simple lang. Layuan mo ang apo ko. Malayo sa kanya at sisiguraduhin ko muling babalik sa dati ang pamumuhay niyo. Hindi ka rin makukulong. Napakagat labi si Amelia. Sobrang sakit para sa kanya na hindi siya matanggap ng lolo ng taong mahal niya dahil lang sa estado ng kanilang buhay. Masakit para sa kanya ngunit nakasalalay kay Richard ang lahat. Nakasalalay ang trabaho ng ate at papa niya. Pati na rin ang kalayaan niya. Ayaw niyang makulong dahil marami pa siyang pangarap na dapat niyang matupad. Magdesisyon ka na, Miss Bautista. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Pahihirapan ko rin ang ama at kapatid mong buntis. Dagdag nito na punong-puno ng pagbabanta ang boses. Napapikit ng mata si Amelia. Walang tigil sa paglandas ang luha nito habang napapangiti ng malungkot habang naaalala nito ang gwapong muka at ngiti ng lalaking mahal niya. Patawarin mo ako, mahal kita Richard. Pero nakasalalay dito ang pangangailangan ng pamilya ko. Pangako, ikaw ang lalaking mamahalin ko hanggang sa huli. Ani sa kanyang isipan. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Ipangako mo lang na wag mo na kaming guguluhin pa. Tugon nito at marahas na pinunasan ang kanyang luha. Mabuti, nakakaasa ka. Dahil sa susunod na buwan ay ipapakasal ko na ang apo ko sa isang business partner ko. Saad ng matanda at pinatanggal ang posa sa kamay nito. Saka hindi ka na mabagay sa apo ko. Langit siya, lupa ka. Nakakabaliw ang umangad na mataas, iha. Dagdag nito sa mapang-insultong boses. Balang araw, magiging langit din ako. Sa isang tulad mo, isa ka lang kalapating mababa ang lipad. Mapanlait na tura nito sabay tawa. Napakuyom na mga palad si Amelia at tinignan kung paano siya pagtawanan. Umalis na rin ito nang may ngiti sa labi kasama ng kanyang bodyguard at driver. Tuluyan na nanghina si Amelia at humagulgol. Sabi naman sa'yo bunso, di ba? Huwag ka magmahal ng marangyang pamilya. Dahil tingin nila sa atin, hampas lupa na walang mararating sa buhay. Malungkot na tura ng ate Aya nito. Niyakap siya ng mahigpit at hinayaang umiyak kahit marami nakatingin sa kanila pero wala siyang pakialam. Bakit ang sakit ate? Bakit kailangan pa magkalayo kami? Mahal ko siya eh. Alam ko, nakikita ko na sa'yo yan. Pero bunso, darating din ang lalaking deserve sa pagmamahal mo. Darating din ang lalaking mamahalin ka at tatanggapin ka. Sa ngayon, kailangan na muna nating umuwi. Mahabang lintaan niya ng ate Aya nito. Anak, patawarin niyo ko kung naging mahirap ang papa niyo. Wala akong nagawa para ipagtanggol ko kayo. Wala akong kwentang ama. Sambit ng kanilang ama. Kumalas sa yakap si Amelia
Binigyan niya ng tipid ng ngiti ang ama nitong nasasaktan dahil sa mga sinapit ng kanyang pinakamamahal na mga anak. Papa, napakaswerte namin kasi ikaw ang naging papa namin. Wala man tayong maraming pera. Pero naging malaya kami kahit alam naming sa huli masasaktan lang kami. Pangako ko sa iyo, Papa, magsisikap ako. Seryosong tugon ni Amelia sa kanyang ama. Masakit man pero kailangan niyang tanggapin na hindi kailanman pwedeng magkadikit ang langit at lupa. Pero kaya niyang bumangon muli at ipakitang kaya niya upang hindi siya tapak-tapakan ng pamilya ng taong mahal niya. Mabilis na lumipas ang araw at buwan, 3 taon na rin ang nakakalipas at hindi akalain ni Amelia na makakamit niya ang matagal niya ng pangarap. Hanggang ngayon ba tinititigan mo pa rin yan? Bugod ng ate Aya nito, masaya na rin ito dahil meron na siyang asawa at tinanggap na ang kanyang anak ng buong buo at nagdesisyong magpakasal makalipas ang 1 taon. Siyempre ate, kaya ko lang naman ito nakamit dahil sa tulong niyo ni Papa. Ay sus, hindi sa amin bunso, kundi sa sipag at tiyaga mo. Akalain mo nga naman na meron akong kapatid na modelo sa ibang bansa? Masayang sambit ng kapatid nito. Sa 3 taong nakalipas, naging successful designer at modelo si Amelia. Hindi nito akalain na ang imposible ay nagiging totoo. Anak, meron akong ibabalita sa'yo. Tignan mo to. Agarang sigaw ng ama nito na may bitbit na dyaryo. Ano yan pa? Mahalaga ba yan? Sobra, tignan mo. Napalunok si Amelia nang makita kung ano ang nakasulat roon. Ang lolo ng taong mahal niya, may malubhang sakit at hindi na ito magtatagal ayon sa balita. Ano nang plano mo ngayon, bunso? Hindi ko alam, ate. Sa ngayon kasi masaya na ako. Alam ko na hindi ka pa masaya, anak. Nakikita ko pa rin ang pangungulila at pag-ibig dyan sa mga mata mo. Lagi mong tandaan na huwag magtanim ng sama ng loob dyan sa puso mo. Panahon na para ipaglaban mo ang pag-ibig mo kay Richard. Mahabang lintanya ng ama nito. Hindi maiwasang mapangiti ni Amelia. Nagsikap siya dahil gusto niyang ipakita sa matanda na kaya niyang abutin ang pangarap niya. Ngunit natatakot siya sakaling muli sila magkita ni Richard. Bunso, huwag kang matakot. Kung kayo talaga ang tinadhana sa isa't isa, magiging kayo sa huli. Ang mahalaga na patunayan mo ang sarili mo. Dagdag ng kapatid nito. Hindi maiwasang maging emotional ni Amelia at niyakap ang 2 taon dahilan kung bakit patuloy siya lumalaban sa hamon ng buhay. Ibang-iba na siya ngayon dahil mas sikat at kilalang-kilala na sa buong mundo ang kanyang pangalan. Maging ang billboard nito na nakabalandra kung saan-saan. Salamat pa, ate. Hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Mahal ko pa rin siya. Masayang sambit nito. Sige na, puntahan mo na. Baka mamaya mabingwit pa ng iba. Pangaasar ng kanyang kapatid. Naiiling na lang si Amelia at sumakay sa kanyang magarang kotse. Hindi nito maiwasang mapangiti dahil hindi niya akalain na mabibili niya ang lahat ng gusto nito. Tumutulong din siya sa mga mahihirap at magsasaka gaya ng pangako niya noon. Samantala, sa kabilang dako naman hindi mapakali si Richard sa kanyang kinauupuan. Nasa hospital siya habang binabantayan nito ang kanyang lolo. Nakita mo na ba siya, apo? Turan ng matanda rito. Bumuntong hininga naman si Richard. 3 taon niya na rin itong hinahanap at nalamang naging sikat na ito sa ibang bansa. Hindi lo, halos pinatanggal ko lahat ng billboard niya. Ayoko kasing tinititigan siya ng mga kalalakihan. Inis na tugon nito. Naiiling na tumawa naman ang matanda. Simula na lumala ang sakit nito, inamin niya ang lahat ng kasalanan niya. Gustuhin mamagalit ni Richard ngunit huli na ang lahat. Ang mahalaga, humingi siya ng tawad sa mga kasalanan niya. Hindi pa rin siya susukong hanapin ang babaeng mahal niya. Hinanap niya ito kung saan sila lumipat, ngunit hindi niya ito matagpuan. Hindi ko akalain na matutupad niya ang kanyang pangarap. Nagkasala ako. Hinusgahan ko agad ang pagkatao niya, apo. Malungkot na tugon ng matanda. Sa maikling panahon na nakilala ko siya, gumaan ang kalooban ko. Natutunan ko maging masaya kasama siya. Natutunan ko kung paano maging malayang magmahal. Nakangiting tugon ni Richard sa kanyang lolo. Ngumiti naman ang matanda at napapatango ito bilang sagot. Matagal niya nang pinagsisisihan ang kanyang kasalanan at umaasang muli magtagpo ang kanilang landas. Bigla silang napalingon na may biglang kumatok. Pumuntong hininga si Richard at agad na pumunta ng pinto upang pagbuksan. Iisa lang naman ang labas-pasok sa kwartong yon, ang kanyang ama. Napaawang ang bibig ni Richard na makita kung sino ang kumakatok. Kumabog na malakas ang kanyang puso at umiinit ang sulok ng kanyang mga mata nang mapagtanto niya kung sino ito.
Amelia? Gulat na untag nito at halos hindi niya ito makilala dahil sa kanyang kagandahan at forma na isang modelo. Apo, sino yan? Tama ba ang narinig ko? Tawag ng matanda at pilit itong bumabangon kahit hindi kaya ng kanyang katawan. Amelia, ikaw ba yan? Oo, Richard. Ako nga to. Long time no see. Ngiting tugon nito. Hindi na napigilan pa ni Richard ang kanyang sarili at niyakap niya ito na mahigpit. Hindi maiwasang mapaluhan ni Amelia at ang pangungulila nito sa loob ng 3 taon. Sobrang namiss kita. Akala ko hindi na kita makikita pang muli. Mahal na mahal kita. Dagdag nito. Patawarin mo ako kung naging duwag ako noon. Patawarin mo ako kung sinukuan kita. Patawarin mo ako kasi ayoko malagay sa alanganin ng pamilya ko. Patawarin mo ako kasi gusto kong patunayan ng sarili ko na kaya ko. Na mararating ko lahat ng pangarap ko. Umiiyak na tura ni Amelia rito. Tama na. Alam ko na ang lahat. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Amelia, hindi mo alam kung gaano kalungkot na hindi kita nakikita ng 3 taon. Mahal kita. Ngiting tugon ni Richard at tinalikan ang kamay nito. Mahal din kita. Ikaw at ang pamilya ko ang naging inspirasyon ko sa lahat ng to. Tugon nito. Kasalanan ko ang lahat, iha. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Naging makasarili ako at hindi ko tinanggap ang pagkakamali ko. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana mapatawad mo ko. Biglang sambit ng matanda. Kumala sa yakap ang dalawa at pinunasan ng luha. Gustong magalit ni Amelia sa matanda, ngunit nagpapasalamat pa rin ito dahil ito ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Wala ho kayong kasalanan. Nagkataon lang po na hindi mo kayang tanggapin ang pagkakamali nyo. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Natuto akong lumaban para sa pangarap ko. Para sa pamilya ko. Ngiting tugon nito. Talaga nga napakabait mong bata, iha. Kaya naman pala na halos magpakamatay si Richard nang inutusan ko kayong umalis. Kasi ikaw ang babaeng nararapat para sa kanya. Anin ng matanda at kinuha ang malambot na kamay ni Amelia. Alam ko na malaki ang naging kasalanan ko sa iyo. Sa pamilya mo. Sana hihingi mo ako ng tawad sa kanila. Masaya ako dahil nakamit mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Sa kabila ng panghuhusga ko sa iyo noon. Dagdag nito. Hindi alam ni Amelia kung bakit siya naluluha. Hindi nito akalain na ang taon ng lait nang insulto sa kanya noon, ngayon ay humihingi na ng tawad. Gaya po ng sinabi ko, bawat salitang binitawan niyo po noon sa akin, nilalagay ko po yun sa isipan at puso ko upang maging matapang. Saka 3 taon na po yun, Lo. Ang mahalaga ngayon, matagal ko na po kayong napatawad. Ngiting tugon nito at niyakap ang matanda. Noon, gustong-gusto ni Amelia na gumanti. Ngunit na naig sa kanyang puso ang awa at hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Nagpapasalamat pa rin siya dahil lagi nandyan ang ate at ama nito na umaalalay sa kanya upang walang mamuong galit at puot sa kanyang puso. Babe, kumusta ka na? Mas lalo kang gumanda. Sus, ayan ka na naman, nambobola ka na naman. Kinikilig na sagot nito kay Richard. Pagkatapos kasi nila mag-usap ng matanda, niyaya siya agad ng binata na mamasyal. Hindi nito alam kung bakit pero napakaganda ng lugar at parang hinandaan talaga niya ito. Hindi no, saka alam mo ba sa loob ng 3 taon, lagi akong pumupunta dito. Nawawala kasi ang lungkot ko kapag nakikita ko yan. Ngitinturan nito sabay turo sa di kalayuan. Oh my God! Gulat na untag ni Amelia na makita kung ano yon. Lumakas ang tibok ng puso nito at napaluha. Alam ko mahalaga sa iyo yan, kaya ginandahan ko. Gaya ng sinabi ko noon, gagawin ko lahat para sa iyo. Seryosong tugon nito. Ang ginawa mo yon, sobrang ganda. Parang bago na itong motor ko. Umiiyak na sambit nito. Oo, ginawa ko yan. Umaasa kasi ako na babalikan mo ako. Gaya ngayon, nandito ka kaya sobrang saya ko. Ngiting tugon nito. Ganun na lang ang gulat ni Amelia nang may mga lumalabas na mga taong nakasuot ng puti at may dala-dala silang pulang rosas at may nagpapatugtog na musika. Richard, ano to? Umiiyak na tugon nito nang bigla lumuhod si Richard sa kanya na may ngiti sa labi. Ikaw ang babaeng nagpatigil sa kasal ko noon. Babaeng naging dahilan kung bakit naging malaya akong magmahal. Babaeng nagiging mundo ko. Babaeng mahalaga sa buhay ko. Amelia Bautista, will you marry me? Masayang tura ni Richard.
Hindi na napigilan pang mapatalo ni Amelia sa labis na tuwa nang makita ang malaking "Will you marry me" sa kanilang likuran. Hindi nito maintindihan ang kanyang nararamdaman dahil sa labis na kilig at saya. Itigil ang kasal kasi tayo ang ikakasal. Umiiyak na tugon nito. Salamat kasi hindi natuloy ang kasal mo kasi sa akin ka talaga nakatadhana, Richard Lopez. Dagdag nito na may ngiti sa labi at binigay ang kanyang daliri upang ilagay ang singsing na simbolo ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Oo naman, tayong tinadhana kaya magpapakasal na tayo. Ayoko na mawala ka pa sa akin. Masayang sambit naman ni Richard sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Amelia at agad na nag-yes. Napahiyaw naman ang lahat ng nakasaksi at nakaramdam ng kilig at saya sa kanilang puso. Marami din na nagpatuloy na humanga kay Amelia dahil isa itong sikat na model sa buong mundo. At sikat naman sa larangan ng pagninegosyo si Richard. Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa pagpapatawad sa lolo ko. Salamat dahil bumalik ka sa akin. I love you, my soon-to-be wife. Ngiting bulong nito at binigyan ng halik sa labi si Amelia na hindi nawawala ang kilig at ngiti sa kanyang labi. Kalimutan na natin ang lahat at magsimula muli para sa bagong memorya, babe. Ngiting tugon ni Amelia sa kanya na kagad naman itong kinatango. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Lahat masaya habang si Amelia naman ay nagsimula lumandas ang kanyang mga luha habang papalapit sa lalaking napakagwapong groom nito. Dito rin pala hahantong ang lahat, anak. Lagi mong tatandaan na proud ako sa'yo. Bulong ng ama nito habang binibigay siya kay Richard na umiiyak din dahil sa saya. Richard, ingatan mo ang anak ko. Huwag mo siya sasaktan. Kapag nalaman ko sinasaktan mo siya, babawiin ko siya sa'yo. Ani ng ama nito kay Richard. Pangako po, tito. Mamahalin ko po siya gaya ng pagmamahal nyo. Ngiting sagot nito. Masaya naman ang kanilang mga pamilya dahil hindi nila akalain na uuwi rin pala sa kasalan ng lahat. Ang lolo ni Richard napilit umaten kahit naka-wheelchair lang ito. Gusto nitong masaksihan ang kasal ng kanyang pinakamamahal na apo at tagapagmana. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin to. Iyak na bulong ni Amelia na sapat lang na marinig ni Richard. Sabi mo nga, di ba? Tadhana ang gumagawa ng paraan, kaya tayo ngayon nandito sa loob ng simbahan. Mahal kita at saksi ang Diyos kung gaano kita kamahal, Amelia. Bulong ni Richard na may ngiti sa labi. Nagpalakpakan ang lahat ng manonood na siya naging saksi sa kanilang pagmamahalan. You may now kiss the bride. Masayang sambit ng pare at naghiyawan ng lahat. Hindi naman maiwasang makaramdam ng kilig si Amelia nang halikan siya sa noo ni Richard na may ngiti sa labi. Masaya sila dahil sa wakas natupad na rin ang pangarap niya makasama ang kanyang pinakamamahal. Hindi maiwasang mapatitig si Amelia sa kanilang picture frame. Masaya ito at hindi pa rin makalimutan kung paano sila nagpakasal. Babe, lagi mo na lang yan tinititigan. Malambing na sambit ni Richard sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ano ka ba, babe? Hindi ko maiwasang maalala yon. Kahit 3 buwan na ang nakakalipas, no? Ito at ang best memories ko sa buong buhay ko. Naiiling na tugon ni Amelia. 3 buwan na rin simula nang maikasal sila at buntis din siya ng 2 buwan. Ngunit sa loob ng 3 buwan na yon ay naging malungkot ang lahat. Dahil pagkatapos nilang ikasal, 1 linggo lang ay namatay ang kanyang lolo dahil hindi na nakayanan pa ng kanyang katawan ang brain tumor. Masakit man para sa kanila ang nangyari, ngunit kailangan nila yung tanggapin. Basta lagi mong iingatan ang sarili mo, lalo na si baby ha? Lagi mong tandaan mahal na mahal kita, babe. Ngiting tugon ni Richard rito at binigyan siya ng halik sa kanyang noo. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Malambing na tugon nito at saka sila nagyakapan habang tinitignan ang kanilang mga litrato na may ngiti sa kanilang mga muka.